Hello po, good morning. So bali po, magpupusid po kami ng concrete topping na dito sa may part ng living area dito sa second floor. So ito po yung hinalo nila, hahaluin nila para po dito. So ang methodology po namin dito, bago po kami mag-proceed dun sa concrete floor topping is nagpapalagay po ako ng chemical. So ano po yung chemical na yun? So yun po yung bonding agent para po magdikit po ng mas maayos yung all concrete, itong existing slab natin dun sa ating concrete topping. So ano po yung materials na inilagay ko dyan? Ito po, product po to ng Build-Right Construction Chemicals. So Sufix Hardgrit Fix. So high performance concrete bonding agent. So ganyan po yung methodology namin when it comes po sa quality. Is partner tayo ni Build-Right. So pagdating sa chemicals, mas madalas din po kumukuha ng mga materials. So ganyan po kakapal po yung ating magiging floor topping ito sa part na ito. Ganyan. So ang mangyari po, dito po muna kami magta-topping. Diretso po yan doon. Hanggang doon na po sa may part po ng hagdan. Pag ganun. Ito po yung chemical. So inahalo siya. So yung pinaka-bonding agent. Ito po pala sa taas. Nagkasa na po namin yung lahat ng board, yung hardplex board natin. So ganyan. Doon po, open pa siya doon. Kasi may binutas po kami doon sa wall para po doon sa ating ceiling exhaust para po sa CR. Doon po namin itatago sa side na yun. Saka nagpapadagdag na rin ako doon ng additional brace in case na maglagay po tayo ng ilaw po natin dito, yung central light yung dito po. So lulusot sila doon, lagyan po ng additional brace dyan sa loob. Ako mabigat man po yung central light na ilalagay natin dito is mas safe naman po, hindi po mabasag itong board natin. Same case po yan ito. Ito saka yun sa kabila na yun. Dito po sa loob, kahapon na toppingan nila to. So ayan, medyo matigas na to. Ayan, pwede na dito mag-proceed sa tiling works. Ito naman po yung sa kisame. So mapapansin nyo po meron po doon tubo. So yun po ibinalagay ko para po yun sa abang natin na center light. Kasi kung halimbawa po yung ilalagay natin dito, yung katulad po yung nasa picture na electric fan siya na may ilaw sa ilalim, so mabigat. So para po ma-fix natin na maayos yun doon, hindi naman po masira yung ating mga PVC panels, is nagpalagay ako na ganyan. So kung ikakabit, weld na lang yun, pwede yung putulin na lang doon sa parteng ibabaw na gano'n. Kung ano man po yung desired na haba, so putulin, tapos weld na lang namin para may fix na mas maayos. Also yan po ay welded po doon sa pinaka channel bar natin. Ito yung channel bar po ng bubong. So welded po yan dyan. So mas matigas at mas matibay. Yan po yung ating flat truss. So mapapansin nyo po dyan, dalawang angle bar siya, magkatalikuran. Yan, nakapatong po siya sa beam. Diretso po yan hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa may dulo na itong poste na ito. Diyan sa corner na yan, hanggang dyan po siya. So yung angle bar po yan na 2x2. Then ito nasa gitna po ito is 1.5 by 1.5. So nakaipit yun doon, ito nakatayo, nakaipit sa gitna. Then nakadiagonal naman, tapos meron po kung gano'n maliit para po sure na hindi siya maghihiwalay. Welded po yan doon sa ating channel bar. So additional support na rin yan
So patibay na siya nitong bubong talaga. So iwasan na natin dyan yung deflection o pagbend ng ating roofing. Pag binayo na siya ng malakas na hangin. So, napakatigas na po ito. Safe na safe itong bahay. Ganyan. So dito po, nalagyan na namin dito ng plastering. So yung mga nakabaon po dito mga PVC pipe, mga riser pipe. Yan. Ito po doon. So po dito, ito naman po yung sa AC outlet. Yan. Sa baba po is naikabit na namin yung circuit breaker pero hindi pa lang po namin tinatap. Just to be sure lang po na safe po yung ilalagay namin ng mga electrical fixtures. Ayun po. Thank you po.